Huminto ang itim na gagi sa tapat ng napakalaking gate na bakal, ang mga haligi nito ay binalot ng luma ng halaman. Dahan-dahang bumaba ang bintana. Mula sa loob, lumabas si Alia, ang kanyang mga matay mapanuri at walang bahid ng anumang emosyon. Walang ingay, tanging ang pagbukas ng pinto ng sasakyan ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Tinignan niya ang mga pader na nakatayo, ang mga bintana na noon ay nagbibigay liwanag sa isang buhay na matagal na niyang iniwan. Ang hangin, kahit sariwa, ay may dalang pait na amoy ng nakaraang 10 taon. Dito sa loob ng mga bakod na iyon, nasira ang kanyang pagkabata, kinuha ang kanyang dignidad, at binihisan siya ng kasalanang hindi niya ginawa. Ngayon, narito siya muli. Hindi bilang isang hamak na katulong na pinagsamantalahan, kundi bilang may-ari. Subalit sa likod ng kanyang matibay na panlabas, kumukulo pa rin ang sugat na iniwan ng isang malupit na pagtataksil. Sinanyasan niya ang kanyang driver, at dahan-dahang bumukas ang lumang gate, naglabas ng nakabibingi na ingay. Pumasok ang Ege. Sumunod si Alia, ang bawat hakbang niya'y mabigat, tila ba nagdadala ng dekadang galit at paghihiganti. Ang malaking mansyon, kahit naging bahagi ng kanyang mga bangungot sa loob ng mahabang panahon, ay naroon pa rin. Subalit may pagbabago. Ang dating makintab na harapan ay may mga bitak na ngayon. Ang mga halaman sa hardin ay ligaw na, at ang fountain sa gitna ng drive ay tuyo. Isang simbolo ng pagbagsak. Ma'am, narito na po tayo, wika ng kanyang personal assistant, si Anya, na lumabas din sa sasakyan. Ngumiti si Alia, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Anya, narito na nga tayo. Habang papalapit sila sa pintuan, bumukas ang lumang pintuan ng mansyon. Lumabas si Doña Aurora Alcantara, ang dating ginang ng bahay, at ang kanyang anak na si Benjo. Ang mukha ni Doña Aurora, na dating puno ng kapangyarihan, ay ngayon ay nababalutan ng pagkalito at galit. Si Benjo naman ay nag-aalala, ang kanyang mga matay gulat. Alia, tanong ni Doña Aurora, ang boses ay puno ng pagtataka at puot. Ano ang ginagawa mo rito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok sa pag-aari namin? Tinitigan siya ni Alia, walang kurap. Naramdaman niya ang matagal ng naipong galit na bumabalik. Ang babaeng ito ang sumira sa kanya. Pag-aari ninyo, sagot ni Alia, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalim, mas matalim pa kaysa sa isang kutsilyo. Sa pagkakaalam ko, Doña Aurora, hindi na kayo ang may-ari ng mansyon na ito. Ako na. Nagulantang si Doña Aurora. Anong pinagsasabi mo? Sino ka para sabihan ako niyan? Isang dating katulong na magnanakaw. Kumuyom ang kamao ni Alia. Ang luma ng akusasyon ay sumakit pa rin. Ang dating katulong na magnanakaw, na ngayon ang bago ninyong amo. Binili ko ang mansyon, Doña Aurora. Sa halagang pinili ninyong ibenta. Nagsimulang umalinggaw ang boses ni Doña Aurora sa galit. Kalokohan! Impossible! Paano? Isa kang walang kwentang katulong. Walang kakayahang gawin ito. Ah, Doña Aurora, sabi ni Alia, bahagyang ikiniling ang ulo. Napakaraming nagbabago sa loob ng 10 taon. Lalo na ang kapalaran. At tingnan mo, sa wakas ay nabalik din ang hustisya. Pumutok sa galit si Benjo. Huwag kang magkunwari na ikaw ang biktima rito, Alia. Ikaw ang umalis na may bahid ng kasalanan. Hindi ka welcome dito. Ang mga salita ni Benjo ay tila mga suntok sa sikmura ni Alia. Ang pananakit ng nakaraan ay sariwa pa rin. Pero hindi siya nagpatinag. Ginoong Benjo, tugon ni Alia, ang kanyang ngiti ay mapait. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang pagmamay-ari ng lupa. At sa legal na batayan, ako na ang may-ari. Kaya't, sa ayaw at sa gusto ninyo, ako ang nagdedesisyon kung sino ang welcome at hindi. Napakunot ang noo ni Benjo, nagsimulang umakyat sa kanyang mukha ang pamumula. Hindi niya marahil inaasahan ang ganitong sagot mula sa dating katulong. Ang dating Alia ay takot at umiiyak sa isang sulok. Ang Alia na ito ay tila bato. Sa gitna ng tensyon, isang figura ang lumabas mula sa likod ni Doña Aurora. Isang lalaki na may seryosong mukha, payat ngunit may malalim na tingin sa mga mata. Si Kian. Ang batang inaalagaan niya noon na ngayon ay isa ng guro. Ang dating malikot na bata na puno ng tawa ay napalitan ng isang tahimik na nilalang. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang sandali na tila huminto ang mundo. Ang mga alaala ay bumalik. Ang tawa ng isang bata. Ang yakap na nagbibigay ginhawa. Ang mga lihim na pinagsaluhan.
Sa loob ng 10 taon, ni minsan ay hindi niya nakita si Kian. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng lalaking ito. Kung naaalala pa ba nito ang katotohanan. Ang mga mata ni Kian ay puno ng halo-halong emosyon, gulat, pagsisisi, at isang hindi maipaliwanag na kalungkutan. Si Alia, sa kabila ng kanyang matigas na panlaban, ay nakaramdam ng bahagyang kurot sa puso. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula kay Kian. Ang Kian na kilala niya noon ay iba. Kian, anak, biglang sigaw ni Doña Aurora, sinubukang sirain ang tensyon sa pagitan ni Alia at Kian. Huwag kang makipag-usap sa kanya. Isa siyang traitor. Hindi kumibo si Kian. Ang kanyang tingin ay nanatili kay Alia, tila ba sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Isang mahabang, tahimik na pagtitig na nagpabilis sa tibok ng puso ni Alia. Pagsisisi ba ang nakikita niya? O awa? Hindi niya sigurado at ayaw niyang malaman. Dahil ang awa ay isang kahinaan. Ibinaba ni Alia ang tingin, pagkatapos ay itinaas muli, diretsong nakatingin kay Kian. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pait at isang pangako. Kamusta, Kian? Tanong ni Alia, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba, na tila ba ang dalawa lamang ang naririnig. Matagal na tayong hindi nagkita dito sa bahay ko. Ang huling dalawang salita ay binigyang diin, parang isang suntok na diretsong tumama sa pagitan nilang dalawa. Ang mga mata ni Kian ay nanlaki, at ang kanyang panga ay bahagyang kumuyom. Ang mensahe ay malinaw. At sa sandaling iyon, alam ni Alia na nagsimula na ang kanyang paghihiganti. Nakatayo si Kian sa gitna ng kanyang silid, ang bawat kanto nito ay tila nagtatago ng mga multo ng nakaraan. Ang dating maligaya at punong-punong kwarto ay ngayon ay tahimik, ang hangin ay mabigat sa mga hindi sinabing salita. Naaalala pa niya ang kanyang sarili na naglalaro sa sahig na ito, ang kanyang mga laruan ay nakakalat kung saan-saan. At si Alia, na palaging nandyan, nagbabantay, isang malaking ate na nagbibigay ng seguridad sa kanyang kabataan. Ang tingin ni Alia kanina, ang paraan ng pagbigkas nito sa bahay ko, ay parang isang matalim na sibat na tumusok sa kanyang matagal ng inilibing na konsensya. Isang dekada na ang nakalipas mula nang huli niyang makita ang babaeng iyon, at sa bawat araw na lumipas, pilit niyang nililibing ang alaala ng araw na iyon, ang araw na nasira ang buhay ni Alia, at ang araw na nawasak ang kanyang sariling pagkabata. Pumikit si Kian. Hindi niya makalimutan ang pag-iyak ni Alia, ang takot sa kanyang mga mata, habang kinakaladkad ito palabas ng mansyon. Maliit pa siya noon, isang bata na takot sa galit ng kanyang ina. Nasa likod siya ng isang haligi, nakikinig. Narinig niya ang mga nagbabanta nilang boses. Nakita niya ang isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Benjo. Maliit. May kinang. Pero hindi niya maintindihan noon kung ano yon. Magnanakaw. Magnanakaw ka, ang sigaw ng kanyang ina na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. At siya, si Kian, ay nakatayo lang doon, tahimik, paralisado sa takot. Isang bata na piniling manahimik dahil sa takot sa kanyang pamilya, sa takot sa kanyang ina. Ang takot na iyon ay sumama sa kanya hanggang sa kanyang pagtanda. At ngayon, si Alia ay narito muli, nagdadala ng bagyo mula sa nakaraan. Ang kanyang puso ay kumikirot sa pagsisisi. Maaari pa ba niyang itama ang isang pagkakamali na nagpahirap sa kanya sa loob ng mahabang panahon? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Kian! Anak, buksan mo ang pinto. Si Doña Aurora. Ang boses nito ay puno ng galit at pagkabahala. Nag-alinlangan si Kian bago niya binuksan ang pinto. Pumasok si Doña Aurora, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Anak, ano ang gagawin natin? Ang babaeng iyon. Bumalik siya para sirain tayo. Nakita mo ba ang kanyang pagmamalaki? Ang kanyang kayabangan? Wala siyang karapatang maging may-ari ng bahay na ito. Nagsimulang maglakad-lakad si Doña Aurora sa silid, ang kanyang mga kamay ay ikinuyom. Hindi natin siya hahayaan, Kian. Hindi natin siya hahayaan na sirain ang ating pangalan, ang ating pamilya. Hindi natin pwedeng hayaan ang isang dating katulong na utusan tayo. Pero legal po ang pagbili niya, mahinang sabi ni Kian. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita, tila ba may nakapulupot na tali sa kanyang lalamunan. Biglang huminto si Doña Aurora at tiningnan siya ng masama. Legal. At ano ang pakialam mo sa legal, Kian? Ang importante ay ang ating dignidad. Ang ating pangalan. Hindi mo ba nakikita? Ang ginagawa niya ay paninira sa atin.
Kailangan mong protektahan ang pamilya natin, anak. Ikaw na lang ang maaasahan ko. Pero Manny, nais niyang sabihin, si Alia ay biktima, ngunit ang mga salita ay nanatili sa kanyang dila. Ang takot na makita ang galit ng kanyang ina, ang takot na sirain ang pamilyang ito na unti-unting nang bumibitaw, ay mas malakas. Kailangan mong maging matigas sa kanya, patuloy ni Doña Aurora. Huwag kang magpadala sa kanyang mga ngiti, Kian. Isang ahas ang babaeng iyon. At tandaan mo, marami tayong nawala, pero ang ating dignidad ay hindi natin pwedeng ipaubaya. Ikaw na lang ang may matino pang isip dito. Pagkatapos, lumabas si Doña Aurora, iniwan si Kian na nakatayo, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Gusto niyang sumigaw, sabihin ang totoo. Gusto niyang sabihin na siya rin ay may alam, na siya ay kasama sa kasalanan. Pero paano? Paano niya sisirain ang pamilya na pinoprotektahan niya sa loob ng 10 taon? Hindi nagtagal, muling may kumatok. Si Benjo. Ang kanyang mukha ay balisa, ang buhok ay magulo. Kian, kailangan nating mag-usap, bulong nito, tila natatakot na may makarinig. Pinapasok ni Kian ang kanyang kapatid. Ano? Si Alia, sabi ni Benjo, nilalamukos ang kanyang kamay. Sa tingin mo, alam niya ang totoo. Sa tingin mo, ipapapulis niya tayo. Tiningnan siya ni Kian, puno ng pagdududa. Ano ang nalalaman mo, Benjo? Bakit ka natatakot? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Benjo. Mula sa takot ay naging pagkainis. Wala. Wala akong alam. Siguro naghahanap lang siya ng dahilan para saktan tayo. Alam mo naman ang mga taong iyan, Kian. Malalim ang galit. Baka ikaw nga ang dapat niyang balingan ng galit. Ikaw ang nag-alaga sa kanya noon, di ba? Baka akala niya nakita mo ang totoong nangyari. Napaatras si Kian. Anong sinasabi mo? Wala, sagot ni Benjo, mabilis. Ibig kong sabihin, baka ikaw ang gawin niyang tulay para sirain tayo. Kailangan nating maging maingat. Kailangan mong panindigan ang pamilya natin. Umalis si Benjo, nagmamadali na tila may pinagtataguan. Ang kanyang pagmamadali ay nag-iwan ng mas malaking pagdududa kay Kian. Napakagatlabi si Kian. Ang mga salita ni Benjo, ang kanyang biglang pagkaatras, ay nagpakumpirma sa kanyang hinala. May mas malalim pa sa likod ng pagkalugi ng kanilang pamilya. At si Alia, sa kanyang pagbabalik, ay tila isang busalan na unti-unting nagbubukas ng mga lumang sugat. Hating gabi na. Hindi makatulog si Kian. Nagpasya siyang bumaba sa living room, umaasang makakita ng kalmado sa gabi. Ang mansyon ay tahimik, ang bawat anino ay tila may lihim. Naglakad-lakad siya, hindi sinasadyang dumaan sa silid-aklatan na matagal nang hindi nagagamit. Narinig niya ang mahihinang boses na nagmumula sa likod ng nakasarang pinto ng opisina ni Doña Aurora. Tila may kausap ang kanyang ina sa telepono, ngunit ang boses nito ay pabulong, puno ng takot. Paano na ito, Benjo? Nasa kanya na ang titulo. Hindi natin pwedeng hayaan na malaman niya ang totoo kung paano nangyari ang lahat ng ito noon. Ang mga papeles kailangan mong siguraduhin na walang makakita ng mga iyon. Biglang naghinto ang puso ni Kian. Ang mga papeles? Anong mga papeles? Ang kanyang ina ay parang takot na takot. At ang pangalan ni Benjo, muling binanggit sa koneksyon sa totoo na hindi dapat malaman ni Alia. Pinigil ni Kian ang kanyang paghinga, pilit na nakikinig. Napakalaki ng naging kasalanan ni Benjo, patuloy ni Doña Aurora, ang boses ay halos hindi na marinig. At ang pagkakamali nating takpan ito, kailangan nating panindigan na hindi siya ang salarin. Kahit anong mangyari. Lumakas ang tibok ng puso ni Kian. Hindi na ito hinala. Ito ay kumpirmasyon. Ang kanyang ina at kapatid ay nagtatago ng isang bagay na malaki. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang alaala ng araw na iyon, nang nahulog na bagay mula sa bulsa ni Benjo, ay tila isang malinaw na larawan sa kanyang isip. Napatalon si Kian nang marinig ang tunog ng paggalaw ng upuan sa loob. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking vase. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang paglabas ng kanyang ina. Naiwan si Kian sa dilim, ang kanyang isip ay nagkakagulo. Hindi na siya makapagkunwari. Alam niya. May malaking kasinungalingan. At ang kasinungalingan na iyon ang sumira sa buhay ni Alia. Habang naglalakad pabalik sa kanyang silid, nahagip ng kanyang paa ang isang bagay sa gilid ng isang lumang aparador na nakatayo malapit sa pintuan ng kanyang ina. Yumuko siya.
Isang maliit na laruang kabayo. Pamilyar ang disenyo. Ang mata nito'y medyo nawawala na. Kinuha niya ito. Naaalala niya. Ito ang paborito niyang laruan noong bata pa siya, at minsan ay napansin niyang nawawala ito pagkatapos ng insidente. Alam niyang madalas itong laruin ni Alia noon, na nagpapanggap na sila ay magkasama na sumasakay sa kabayo sa isang malaking kaharian. Subalit mas mahalaga, naalala niya ang nakita niya noong araw na yon. Ang nagmamadaling si Benjo. Ang nahulog na maliit na bagay. May kinang. At ngayon, ito ang kabayo. Ang kanyang hinala ay naging isang malamig na katotohanan. Umupo si Alia sa malaking silya sa dating opisina ni Doña Aurora, na ngayon ay kanyang opisina na. Ang mesa na dati ay puno ng mga papel at abubot ng mga alkantara ay malinis na ngayon, handa na para sa bago niyang pamamahala. Sa labas ng bintana, nakita niya ang gulong-gulo pa ring Doña Aurora at Benjo, nagtatalo sa hardin. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang simula. Naka-schedule ang isang pagpupulong. Pinatawag niya ang pamilya Alcantara sa mismong living room na kung saan siya dati naglilinis. Ngayon, siya ang nasa dulo ng mahabang mesa, at sila naman ang nakaupo, balisa. Salamat sa pagdalo, simula ni Alia, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Tulad ng alam ninyo, ako na ang may-ari ng mansyon na ito. At bilang bagong may-ari, mayroon akong ilang mga panuntunan na kailangan niyong sundin. Bumuntong hininga si Doña Aurora. Hindi mo kailangan na gawin ito, Alia. Nananahan na kami dito. Dati, pagputol ni Alia. Ngayon, mga bisita lang kayo sa aking pag-aari. Simula bukas, magsisimula ang malaking renovation. Ang inyong mga silid ay pansamantala lang. Hindi na ninyo pwedeng gamitin ang mga common areas maliban sa tiyak na oras. Ang kusina ay para lamang sa mga staff. At bawat paggamit ng kuryente at tubig ay sisingilin sa inyo, ayon sa konsumo. Ano, halos sabay na sigaw ni Doña Aurora at Benjo. Nababaliw ka na ba, sigaw ni Benjo. Pamilya kami. Nakatira kami rito. Nakatira kayo dito, sagot ni Alia, ang kanyang tingin ay matalim sa aking awa. Ang pagbili ko sa mansyon na ito ay may kasamang malaking responsibilidad. At hindi ko hahayaan na maantala ang aking mga plano. Kung hindi ninyo gusto ang mga patakaran, malaya kayong umalis. Tumingin si Doña Aurora kay Kian, na tahimik lang sa tabi. Kian! Anak, sabihin mo sa kanya. Hindi ito makatarungan. Tumayo si Kian, tila may sasabihin, ngunit tumingin sa kanya si Alia, at ang tingin na yon ay nagsabi, huwag kang makialam. Hindi ito ang laban mo. Napaurong si Kian, at mas lalong sumiklab ang galit ni Doña Aurora. Wala kang awa, singhal ni Doña Aurora. Ganoon ka ba talaga katagal magtanim ng sama ng loob? Ang pagbabalik mo ay parang isang demonyo. Ang pagbabalik ko ay para sa hustisya, Doña Aurora, tugon ni Alia, ang kanyang boses ay naging mas malalim. At sa hustisya, kailangan ng bawat isa na harapin ang kanilang mga gawa. Natapos ang pagpupulong na puno ng tensyon. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay napuno ng ingay ng mga trabahador. Pinamahalaan ni Alia ang bawat detalye. Naglagay siya ng mga bagong kurtina, pininturahan ang mga dingding ng mas matingkad na kulay, at pinalitan ang mga lumang kasangkapan. Ngunit ang pinakamapait na bahagi para kay Doña Aurora ay ang pagtanggal sa malaking portrait ng kanyang yumaong asawa mula sa pangunahing hagdanan at pagpapalit nito ng isang modernong sining. Nakatayo si Alia sa tabi ng hagdanan, pinapanood ang mga trabahador na dahan-dahang ibinababa ang lumang portrait. Narinig niya ang boses ni Doña Aurora sa likuran niya. Wala kang karapatang gawin yan, sigaw ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay nanginginig. Pamana yan. Ito ang kasaysayan ng aming pamilya. Lumingon si Alia. Ang kasaysayan ay matagal nang nasira, Doña Aurora. At ang bahay na ito ay hindi na tungkol sa kasaysayan niyo. Tungkol na ito sa bagong simula. Bagong may-ari. Bagong panuntunan. Napansin niya ang paglitaw ni Kian sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at may bahid ng pagkaunawa. Nahuli ni Alia ang kanyang tingin at mabilis itong iniwas. Isang araw, habang sinusuri ni Alia ang bubong ng mansyon, may nakita siyang bitak sa lumang kisam. Nagdesisyon siyang umakyat sa scaffolding para masuri itong mabuti. Kinailangan niyang iunat ang kanyang sarili upang maabot ang gilid.
Sa pagbaluktot niya, biglang nadulas ang kanyang paa sa basang bahagi ng kahoy. Napasinghap siya, at pakiramdam niya ay nahuhulog na siya. Ang kanyang kamay ay biglang may humawak, matibay. Napatingin siya, at nakita niya si Kian. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabahala, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso niya. Alia! Mag-ingat ka, sabi ni Kian, ang kanyang boses ay mabilis. Agad niyang hinila si Alia pabalik sa mas ligtas na posisyon. Ang kanilang mga katawan ay nagkadikit sa isang sandali, at naramdaman ni Alia ang init mula sa kanyang kamay. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Ang pagkabahala sa mga mata ni Kian ay totoo, hindi peke. Nagdulot ito ng kakaibang damdamin sa puso ni Alia, isang kurot ng pagkalito. Mabilis niyang binawi ang kanyang braso, ang kanyang mukha ay naging malamig muli. Salamat, sabi ni Alia, ang kanyang boses ay tuyo. Makakaalis ka na. Kaya ko na ito. Alia, kailangan mong mag-ingat, muling sabi ni Kian, ang kanyang boses ay malumanay. Mapanganib ang paggawa sa bubong. Sana ay may kasama ka. Hindi ako mahina, Kian, tugon ni Alia, ang kanyang tingin ay puno ng hamon. Hindi na ako ang dating Alia na madaling masira. Ang mga ginawa ninyo sa akin ay nagpatibay sa akin. Naglakad siya palayo, ngunit bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya kay Kian. Ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang tinig ay halos bumulong, sapat lang para marinig ni Kian. Ang hustisya ay may paraan, Kian, kahit gaano katagal ito itago. Ang katotohanan ay laging lalabas. At kapag nangyari yon, masakit ang magiging resulta. Nagpatuloy siya sa paglalakad, iniwan si Kian na nakatayo, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Nakita niya ang pagkasindak sa mukha ni Kian, at naramdaman niya ang isang kakaibang halo ng tagumpay at pait. Kinabukasan, habang inaayos ni Alia ang kanyang mga gamit sa kanyang bagong opisina, napansin niya ang isang lumang bookshelf sa sulok. Puno ito ng mga lumang libro na mukhang hindi pa nabubuksan sa loob ng mahabang panahon. Dahil sa pagkabagot at isang kurot ng nostalgia, nagsimula siyang magbasa ng ilang pamagat. Isang lumang libro ang humagip sa kanyang mata, isang librong pambata, puno ng mga kwento ng kabayanihan. Naalala niya na ito ang paboritong libro ni Kian noong bata pa ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang libro, at sa pagitan ng mga pahina, may nahulog na isang luma, kupas na litrato. Kinuha niya ito. Isang larawan niya at ni Kian. Siya ay mas bata, mas payat, at may ngiti sa mga labi. Si Kian naman ay isang batang lalaki pa, nakangiti rin, at nakakapit sa kanyang braso. Ito ay kuha bago ang insidente. Isang alaala ng isang mas simple, mas masayang panahon. Sa likod ng larawan, may nakasulat na maliliit na sulat kamay. Hindi ito sulat ni Kian o ng kanyang ina. Para itong sulat kamay ng isang matanda. Ang katotohanan ay nakatago. Huwag magtiwala sa panlabas na anyo. Ang lahat ng bagay ay may lihim na kinatataguan. Kumunot ang noo ni Alia. Sino ang sumulat nito? At ano ang ibig sabihin nito? Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Tahimik na pinagmamasdan ni Kian si Alia habang abala ito sa pagbibigay ng instruksyon sa mga pintor sa labas ng mansyon. Nakatayo siya sa gilid ng bintana, tinitingnan ang bawat kilos nito, ang paraan ng pagtaas ng kanyang kamay, ang pagiging direkta ng kanyang mga mata. Malayo na siya sa dating katulong na nakita niya noon. Ngayon, si Alia ay tila isang reyna, may kapangyarihan at pagpipigil sa sarili. Nakakabighani. Isang matalas na kirot ang bumalot sa puso ni Kian. Ang galit sa mga mata ni Alia, ang lamig sa bawat salita nito, ay nagpapatunay ng sakit na dinanas nito. At siya, bilang bahagi ng pamilyang Alcantara, ay may bahagi sa sakit na yon. Ang laruang kabayo na kanyang natagpuan ay nasa bulsa pa rin niya, isang tahimik na paalala ng lihim na alam niya. Naglakas loob si Kian na lumabas at lumapit kay Alia. Nagpapanggap siyang titingnan ang progreso ng renovation, ngunit ang totoo, gusto niyang makausap ito kahit sandali. Mukhang mabilis ang pag-unlad ng renovation, sabi ni Kian, sinubukang maging kaswal. Lumingon si Alia, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Kinakailangan. Ayokong magtagal pa sa ganitong estado ang ari-arian ko. Gusto kong tanungin, Alia, simula ni Kian, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. Bakit mo piniling bilhin ang mansyon na ito? Marami namang ibang ari-arian na pwede mong bilhin na walang kasamang masamang alaala. Diretsong tinitigan siya ni Alia. Dahil ito ang aking gusto. May mga bagay na kailangang ayusin.
At dito sa mansyon na ito, marami akong dapat ayusin. Ang kanyang boses ay may bahid ng pait. At saka, nagkataon lang na ito ang pinakamura sa merkado. Alam ni Kian na may iba pang dahilan si Alia. Hindi ito tungkol sa presyo. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At marahil tungkol sa paghihiganti. Naiintindihan ko, sabi ni Kian, tumingin sa sahig, pagkatapos ay muling tumingin kay Alia. Gusto ko lang malaman kung paano ka naging ganito katatag. Pagkatapos ng lahat ng nangyari. Napaismid si Alia. Ang sakit ay nagbibigay ng lakas, Kian. Lalo na kung ito ay sanhi ng kasinungalingan. Ang kanyang tingin ay tumagos sa kanya, at pakiramdam ni Kian ay nabasa nito ang lahat ng kanyang lihim. Biglang may umalingaw na boses mula sa mansyon. Kian! Anak! Ano ang ginagawa mo sa babaeng yan? Si Donna Aurora. Lumabas ito, ang kanyang mukha ay puno ng galit at lumapit sa kanila. Ma, nag-uusap lang kami, sabi ni Kian, pakiramdam ay nasasakal. Nag-uusap, singha ni Donna Aurora, hindi pinansin si Alia. Hindi mo dapat kausapin ang babaeng iyan. Siya ang nagdadala ng kamalasan sa atin. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya, Kian. Gumamit siya ng pera para paikutin tayo, at ngayon, gagamitin ka rin niya. Nanatiling kalmado si Alia, ngunit ang mga mata nito'y nagbabaga. Doña Aurora, kailangan nating panatilihin ang propesyonal na relasyon. May ginagawa ako rito, at hindi ko kailangan ng inyong mga komento. Propesyonal, sabi ni Doña Aurora. Anong propesyonal ang pinagsasabi mo? Gusto mo lang sirain ang pamilya namin. Tama na po, ma, pagputol ni Kian, ang kanyang tinig ay matigas. Huwag na po tayong mag-away rito. Tiningnan ni Doña Aurora si Kian ng masama. Kian, mag-ingat ka. Huwag kang magtiwala sa kanya. Alam mo ang sinasabi ko. Tandaan mo ang lahat ng ipinagtapat ko sa iyo. Umismid si Alia. Ang mga babala ninyo, Doña Aurora, ay walang epekto sa akin. Ang importante ay ang mga katotohanan. Iniwan ni Doña Aurora ang dalawa, nagmamadali pabalik sa loob ng mansyon, ang kanyang boses ay patuloy na nagrereklamo. Naiwan si Kian at Alia sa tahimik na tensyon. Ramdam ni Kian ang bigat ng tingin ni Alia. Kian, ano ba talaga ang ibig sabihin ng nanay mo? Tanong ni Alia, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. May itinatago ba kayo? Napaigtad si Kian. Ito na. Ang pagkakataon. Pero paano? Paano niya sasabihin ang isang bagay na nagpapahirap sa kanya sa loob ng 10 taon? Alia, simula ni Kian, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi mo naintindihan. Maraming bagay na komplikado. Gusto kong ipaliwanag. Ipaliwanag? Umismid si Alia. Anong i-explain? Ang katotohanan na pinatalsik niyo ako para lang protektahan ang isang magnanakaw. Ang kanyang mga mata ay nanliit. O ang katotohanan na sa loob ng 10 taon, wala isa man sa inyo ang naglakas loob na aminin ang totoo. Naramdaman ni Kian ang pait sa bawat salita ni Alia. Alam niya na may karapatan itong magalit. Hindi ganun kasimple, Alia, sabi ni Kian, pilit na pinapakalma ang sarili. Gusto kong maging malinaw sa iyo na hindi ako sang-ayon sa nangyari noon. At ako ay nagsisisi. Nagsisisi ako na hindi ako nakakilos. Bata pa ako noon, Alia. Natakot ako. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang mga mata ni Alia ay nanatiling matalim, ngunit may bahid ng pagkalito. Natakot, ulit ni Alia, ang kanyang boses ay halos pabulong. Lahat tayo natakot, Kian. Pero may kailangan akong gawin para sa aking sarili. Hindi para sa inyo. Hindi para sa awa ninyo. Isang kurot ng sakit ang naramdaman ni Kian. Alam niyang hindi ito madali. Pero hindi siya susuko. Naiintindihan ko, sabi ni Kian. At naiintindihan ko kung bakit ka nagagalit. Pero, Alia, hindi ako tulad nila. Sana bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan yan. Naglakad si Kian papalapit kay Alia, dahan-dahan. Tumingala si Alia sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagdududa. Ngunit may isang sandali na nakita ni Kian ang isang kislap ng pag-asa, o marahil ay pag-unawa, sa mga mata nito. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya na may kaunting pagbabago. Kinagabihan, habang inaayos ni Kian ang kanyang mga aklat sa lumang kabinet sa kanyang silid, nahagip ng kanyang kamay ang isang bagay sa likod ng isang tumpok ng mga magazine.
Isang maliit, pinatuyong bulaklak ang nakadikit sa isang luma, kupas na laso ng buhok. Kilala niya ang laso na yon. Ito ay ang paboritong laso ni Alia noong bata pa ito, na madalas nitong itinatali sa kanyang buhok. Alam niya na nawala ito pagkatapos ng araw na yon. Naalala niya na nakita niya itong huling beses sa isang sulok ng living room, ngunit sa pagmamadali ng lahat, naiwan na lang ito. Paano ito napunta sa likod ng kabinet sa kanyang silid? Pinagmasdan ni Kian ang laso at ang pinatuyong bulaklak. Isang bulaklak na marahil ay mula sa hardin ng mansyon. Isang bulaklak na maaaring pinulot niya para kay Alia, o pinulot ni Alia para sa kanya. Isang simbolo ng nakaraang pagiging inosente. Ang pagkakita niya rito, sa isang lugar na hindi niya inaasahan, ay nagbigay ng kakaibang damdamin. May kung sinong nagtago nito. At ang pagkatago nito ay mas malalim pa sa inaakala niya. Palubog na ang araw, at ang kulay kahel na liwanag ay sumasayaw sa mga dingding ng lumang mansyon. Si Alia, sa kabila ng pagod mula sa buong araw na pagpaplano ng renovation, ay hindi mapakali. Ang mga salita ni Kian kahapon, ang kanyang paghingi ng tawad at pag-amin ng takot, ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi niya maintindihan kung bakit. Bakit tila naiba si Kian sa kanyang ina at kapatid? Pero sa loob-loob niya, pinipigilan niya ang sarili na magtiwala. Naglakad siya sa lumang study room na balak niyang gawing library. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay nagbalik ng mga alaala. Habang inaayos niya ang isang lumang bookshelf na kinalawang na, napansin niya ang isang bahagi ng dingding na tila umbok. May kakaiba. Sinubukan niyang kalampagin. Sa una ay matigas, ngunit sa pangalawang subok, bahagyang umuga. Nagmadali siyang kumuha ng isang screwdriver mula sa kanyang bag, dahan-dahan niyang sinimulang tanggalin ang isang bahagi ng kahoy na paneling. Sa ilalim nito, mayroon palang isang maliit na kabinet na nakatago, maliliit na nakausli sa dingding. May padlock ito, luma at kinalawang. Ang kanyang puso ay bumilis. Mayroong kung anong bumulong sa kanyang isip na ito ay hindi normal. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niyang mayroong mahalagang bagay na nakatago rito. Kinuha niya ang isang matigas na metal na bagay mula sa kanyang toolkit at pilit na binuksan ang padlock. Sa wakas, bumukas ito ng may malakas na kalansing. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na kabinet. Sa loob, mayroon itong dalawang bagay, isang luma at makapal na leather-bound journal at isang supot na gawa sa velvet. Kinabahan si Alia. Inabot niya ang journal. Ang unang pahina ay may nakasulat sa sulat kamay ni Doña Aurora para kay Benjo. Ang aking munting lihim. Naguluhan si Alia. Binuksan niya ang journal. Sa bawat pahina na kanyang binuklat, ang kanyang hininga ay tila unti-unting nawawala. Ang journal ay puno ng mga tala tungkol sa utang ni Benjo. Mga petsa. Mga pangalan ng mga kinautangan. Mga detalye ng pagsusugal. At pagkatapos, isang entry na nakapagpatigil sa kanya sa paghinga. Hindi ko alam ang gagawin. Si Benjo, siya raw ang kumuha ng mga alahas. Kailangan niyang ipambayad. Hindi ko kayang ipagkanulo ang sarili kong anak. Kailangan kong protektahan ang kanyang pangalan. Ang pangalan ng pamilya. Walang makakaalam. Si Mariel. Siya ang sisihin. Walang maniniwala sa isang katulong na magnanakaw. Si Mariel. Ang kanyang dating pangalan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang mga salita ay tila gumagapang sa kanyang balat, nagbibigay ng matinding kirot. Hindi na ito hinala. Ito ay kumpirmasyon. Si Benjo nga. At si Doña Aurora, ang kanyang ina. Alam nila ang totoo. At sinadya nilang sirain siya para lang takpan ang kasalanan ng kanilang anak. Ang galit na akala niya ay nanahimik ay biglang sumiklab, mas malakas pa kaysa dati. Ang init nito ay umakyat mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinasara niya ang journal. Kinuha niya ang supot na velvet. Binuksan niya ito ng may nanginginig na kamay. Sa loob, naroon ang isang maliit na singsing na brilyante. Isang singsing na alam niya. Ito ang singsing na pamilyar sa kanya, ang singsing na sinasabi nilang ninakaw niya, na pag-aari noon ni Doña Aurora. Ito ay narito. Sa loob ng mansyon. Itinago. Nabitawan niya ang singsing at tumunog ito sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanliit, puno ng luha ng galit at sakit. 10 taon.
10 taon siyang nabuhay na may bahid ng pagiging magnanakaw. 10 taon siyang nagsumikap na patunayan ang kanyang sarili. At ang buong panahon, ang katotohanan ay nakatago lang dito, sa loob ng kanilang bahay, sa loob ng kanilang mga lihim. Naramdaman niyang kailangan niyang kausapin si Kian. Hindi dahil sa gusto niyang ipaliwanag, kundi dahil gusto niyang makita ang reaksyon nito. Gusto niyang makita kung may bahagi rin ba siya rito. Nagmadali siyang lumabas ng study room, ang journal at ang singsing ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Naroon si Kian sa kusina, nakaupo sa isang lumang silya, tila nagmumuni-muni. Sa pagkakita kay Alia, nagtaka si Kian. Ang mukha ni Alia ay balisa, ang kanyang mga mata ay may apoy. Alia. Ayos ka lang, tanong ni Kian, tumayo. Hindi sumagot si Alia. Lumapit siya kay Kian, ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat. Hinawakan niya ang journal sa kanyang kamay, iniharap ito kay Kian. Ang kanyang mga mata ay tinitigan si Kian, puno ng sakit at pagtataksil. Walang salita, tanging ang kanyang tingin ang nagsalita. Nakita ni Kian ang journal at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Bigla niyang nakita ang pagkabasa sa mukha ni Alia. Nag-iwas si Kian ng tingin, ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak. Alia. Ako ni. Simula ni Kian, ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Isang matalim na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Alia, puno ng pait. Hindi na ito tungkol sa pera o sa bahay. Ito ay tungkol sa katotohanan. Alam ko na ang totoo, Kian, bulong ni Alia, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng matinding galit. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa journal. Ang pamilya mo ang nagpahamak sa akin. Bumuntong hininga si Kian, ang kanyang mukha ay nalulumbay. Hindi na siya nakapagsalita. Alam niyang natuklasan na ang lihim. At sa sandaling iyon, alam ni Alia na nagsisimula na ang tunay na laban. Ang bawat tibok ng puso ni Kian ay tila isang tambol na nagpapahiwatig ng kanyang nalalapit na pagkawasak. Ang mga mata ni Alia, puno ng sakit at pagtataksil, ay nakabukol sa kanyang isip. Alam niya na alam na ni Alia ang totoo. Ang journal. Ang singsing. Wala nang takasan. Kung hindi siya kikilos ngayon, tuluyan siyang mawawala sa paningin ng babaeng minamahal niya. Pinatawag niya si Doña Aurora at Benjo sa library, ang pinakamalaking silid sa mansyon na may maliliit na bintana, tila sinasalamin ang mga lihim na nakakulong sa loob. Ang hangin ay mabigat, halos mahirap huminga. Ma, simula ni Kian, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado. Benjo. Kailangan nating mag-usap. Alam na ni Alia ang totoo. Namilog ang mga mata ni Doña Aurora. Mabilis siyang lumingon kay Benjo na agad namutla. Ano ang pinagsasabi mo, Kian? Tanong ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay matigas. Anong totoo? Walang katotohanan maliban sa kasinungalingan ng babaeng iyan. Ma, nakita na niya ang journal, sabi ni Kian, ang kanyang tinig ay tumataas. Ang journal ni Benjo. Tungkol sa mga utang niya, tungkol sa pagnanakaw. At ang singsing. Ang singsing mo, ma. Nakita niya iyon. Nakatago sa dingding. Biglang tumayo si Benjo, ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Sinungaling. Walang ganoon, Kian. Anong pinagsasabi mo? Baka ikaw ang gumawa niyan. Baka ikaw ang nagtago niyan para lang saktan kami. Benjo, tama na, sigaw ni Kian, ramdam niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Nakita ko. Nakita ko kung paano mo itinago ang singsing. Nakita ko rin ang mga sinulat mo sa journal. Bakit mo ginawa yon, Benjo? Bakit mo hinayaan na masira ang buhay ni Alia dahil sa mga pagkakamali mo? Nagsimulang umiyak si Doña Aurora, ngunit walang luha. Kian, anak, huwag kang maniwala sa kanya. Ang babaeng iyan, may kapangyarihan siya ngayon. Ginagamit niya lang ang lahat para sirain tayo. Gusto niyang ilagay tayo sa kulungan. Hindi mo ba nakikita? Gusto niyang mawala ang lahat sa atin. Lumapit si Doña Aurora kay Kian, hinawakan ang kanyang braso, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Kian, pakinggan mo ako. Ang pangalan natin, ang ating pamilya ito na lang ang natitira sa atin. Kung ilalabas mo ang lihim na yan, wala na tayong matitira. Walang-wala na. Maghihirap tayo. Mawawala ang lahat. Pati ang reputasyon mo bilang isang guro. Pagdududahan ka nila. Ma, hindi tama ang ginawa natin, sigaw ni Kian. Ninakaw ni Benjo. At itinago mo.
Si Alia, nawalan ng lahat dahil sa atin. Biglang nagbago ang mukha ni Doña Aurora. Ang pagmamakaawa ay napalitan ng lamig. Kian, huwag mo akong pilitin. Maraming bagay ang maaaring lumabas na hindi lamang tungkol sa singsing. Maraming lihim ang pamilyang ito. Maraming kasalanan. At kung sisimulan mong hukayin ang nakaraan, lahat tayo ay madadamay. Pati na rin ang tungkol sa iyong ama. Ang tunay na dahilan kung bakit siya nawala. Gusto mo bang malaman ng lahat ang tungkol doon? Gusto mo bang malaman ng mga estudyante mo ang pinakatago-tagong kahihiyan ng iyong pamilya? Napakunot ang noo ni Kian. Ang tungkol sa kanyang ama. Ang tunay na dahilan. Isang bagay na hindi kailanman binanggit sa kanya, isang paksa na palaging iniiwasan. Naramdaman niya ang matinding takot na bumabalot sa kanya. Hindi ito tungkol sa sarili niya. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki, mas madilim. Hindi ko alam ang sinasabi mo, ma, sabi ni Kian, ang kanyang boses ay mahina. Wala kang alam, Kian, tugon ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay naging mas kalmado, mas kontrolado. At mas mabuting wala kang alam. Ang mahalaga ay manahimik ka. Protektahan mo ang pamilya natin. Hindi lang ito tungkol sa pera o singsing. Ito ay tungkol sa dugo natin. Ngumiti si Benjo, isang ngiting mapait, na tila may lihim na nalalaman si Kian. Kita mo na, Kian. Hindi lang ako ang may kasalanan dito. Lahat tayo. Kaya mas mabuti kung manahimik ka. At saka, bakit ka nagmamalasakit sa babaeng yan? Isang katulong lang siya. Isang walang kwentang katulong na dapat nasa kalsada na ngayon. Huwag mong sabihin yan kay Alia, sigaw ni Kian, ang kanyang galit ay sumiklab. Hindi siya isang walang kwenta. Hindi siya karapat-dapat sa ginawa ninyo sa kanya. Kung ganoon, bakit hindi mo siya pinoprotektahan noon? Hamon ni Benjo, nilalait si Kian. Sabi mo, nakita mo ako. Bakit ka nanahimik? Bakit mo hinayaan nasaktan siya? Dahil duwag ka, Kian. Duwag ka. Bumalik ang matinding sakit sa puso ni Kian. Duwag. Duwag siya noon. Pero hindi na ngayon. O kaya? Ang bigat ng lahat ng lihim ay halos hindi niya kayang dalhin. Pagkatapos ng paghaharap na iyon, umalis si Kian, pakiramdam ay tinaksil ng sariling pamilya. Kailangan niyang kausapin si Alia. Si Alia lang ang makakaunawa. Tinawagan niya ang cellphone ni Alia. Hindi sinasagot. Nag-text siya. Walang reply. Naglakas loob siyang pumunta sa opisina ni Alia sa mansyon. Nakasara ang pinto. Kumatok siya. Walang sagot. Sinubukan niyang buksan, ngunit nakakandado. Alia, tawag niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Alia, kausapin mo ako. Kailangan kong ipaliwanag. Narinig niya ang mahihinang galaw sa loob, ngunit hindi ito bumukas. Alam ko na alam mo na, patuloy ni Kian. Nagsisisi ako, Alia. Nagsisisi ako sa lahat. Sana ay pakinggan mo ako. Wala na akong pwedeng pakinggan, Kian, malamig na boses ni Alia mula sa loob. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit at kawalan ng tiwala. Hindi mo kailangan na ipaliwanag ang isang bagay na malinaw na. Ang totoo ay lumabas na. At ang totoo ay masakit. Pero Alia, sabi ni Kian, hindi ako tulad nila. Hindi ako tulad ni Benjo. Hindi ako tulad ni Mae. Hindi, umismid si Alia. Nanahimik ka, Kian. Nananahimik ka sa loob ng 10 taon. Iyan ang totoo. At iyan ang masakit. Narinig niya ang tunog ng isang bagay na bumagsak sa loob, tila galit si Alia. Pagkatapos katahimikan. Tuluyan siyang isinara ni Alia. Pakiramdam ni Kian ay nawalan siya ng lahat. Tinaksil siya ng kanyang pamilya at tinalikuran siya ng babaeng minamahal niya. Ang mansyon, na dati ay simbolo ng kanyang tahanan, ay ngayon ay tila isang malaking kulungan, puno ng mga lihim at kasinungalingan. Naglakad si Kian palabas ng mansyon. Nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak ay tila luha na nagmumula sa kanyang mga mata. Tumingala siya sa madilim na kalangitan, ang mga ilaw ng mansyon ay tila nagtatago ng 1,000 mga lihim. Nakatayo siya sa gitna ng hardin, basa sa ulan, ang kanyang mga kamay ay ikinuyom. Ang pamilya niya ay nasisira. Ang kanyang pagmamahal ay tila imposible. Ngunit sa ilalim ng malamig na ulan, may isang maliit na apoy na sumiklab sa kanyang puso. Hindi na siya pwedeng manahimik.
Kailangan niyang itama ang mali. Para kay Alia. Para sa kanyang sarili. Hindi ako mananahimik, bulong ni Kian, sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan. Kahit masira ang lahat, hindi ako mananahimik. Mabigat ang pakiramdam ni Alia habang sinisimulan ang araw. Ang journal ni Benjo at ang singsing ay nakalapag sa kanyang mesa, mga paalala ng sakit at kasinungalingan. Sa kabila ng pagtuklas ng katotohanan, hindi niya naramdaman ang ginhawa na inasahan niya. Ang galit ay mas lalong lumalim at ang tiwala, kung mayroon man, ay tuluyang naglaho. Lalo na kay Kian. Alam nito. Nanahimik ito. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon na tila may pag-asa sa pagitan nila ni Kian, saka naman lalabas ang ganito? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi siya pwedeng magpakahina. Hindi siya pwedeng magpadala sa damdamin. Ito ang kanyang laban. Nagriring ang kanyang cellphone. Si Anya. Ma'am Alia, may problema, sabi ni Anya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Kinansela ng Magnificent Homes ang joint venture natin sa resort project sa Batangas. Sabi nila, nag-aalala raw sila sa reputasyon at issue sa nakaraan ng bagong may-ari ng Alcantara Mansions. Para itong malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Nagulat si Alia. Alam niya na ito ay gawa ni Doña Aurora. Ang tanging paraan para malaman ng ibang kumpanya ang mga issue ay kung may taong sadya at personal na sisiraan siya. Ano? Matigas na tanong ni Alia. Nakapirma na tayo sa kontrata. Ano ang paliwanag nila? Wala silang diretsong paliwanag, ma'am, sagot ni Anya. Pero may mga naririnig kami sa labas, may mga kumakalat na balita na isang magnanakaw ka raw at kinailangan mong bilhin ang mansyon para lang linisin ang pangalan mo. Kumuyom ang kamao ni Alia. Ang luma ng sugat ay muling dinukdukan. Ito ang plano ni Doña Aurora. Sirain ang kanyang reputasyon, ang kanyang negosyo, para muling ibagsak siya. Hindi na ito personal na laban lamang sa loob ng mansyon. Lumabas na ito. Sige, Anya. Huwag kang mag-alala, sabi ni Alia, pilit na pinapakalma ang kanyang boses, kahit ang kanyang kalooban ay nagingit-ngit na sa galit. Ako na ang bahala rito. Agad na bumaba si Alia. Nakita niya si Doña Aurora sa sala, umiinom ng kape, ang kanyang mukha ay tila walang pakialam, ngunit may isang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Mukhang maganda ang umaga mo, Doña Aurora, matalim na sabi ni Alia. Ngumiti si Doña Aurora. Hindi naman. Pero mas gumaganda ang araw ko kapag nakikita kong bumabalik sa dati ang lahat. Ikaw ang may kagagawa nito, hindi ba? Diretsong tanong ni Alia. Ang pagkalat ng mga kasinungalingan, ang paninira sa aking negosyo. Napaismid si Doña Aurora. Anong sinasabi mo? Sino ang maniniwala sa isang magnanakaw? Kung may bumagsak na negosyo, marahil ay dahil sa sarili mong kapalpakan. Hindi dahil sa akin. Wala kang hiya, sigaw ni Alia, lumapit kay Doña Aurora. Sinira mo ang buhay ko 10 taon na ang nakalipas. At ngayon, sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan ko para lang takpan ang kasalanan ng iyong anak. Anong kasalanan? Matigas na sagot ni Doña Aurora, tumayo. Wala akong alam na kasalanan. Ang alam ko, may magnanakaw sa mansyon na ito noon, at pinatalsik ko lang kung sino ang dapat patalsikin. At kung ngayon, ang mga tao ay nakikita ang tunay mong kulay, hindi ko na yon kasalanan. Ang katotohanan ay masakit, hindi ba? Nag-init ang mga mata ni Alia. Nagdudugo ang kanyang puso sa sakit. Ang kawalan ng pagsisisi ni Doña Aurora ay nagpapatindi lamang sa kanyang galit. Ang katotohanan ay ikaw at ang anak mo ang tunay na magnanakaw, sigaw ni Alia, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa sala. Ninakaw mo ang dignidad ko. Ninakaw ni Benjo ang mga alahas, at itinago mo ang lahat. Mayroon akong ebidensya, Doña Aurora. Mayroon akong journal. At mayroon akong singsing. Tumayo si Doña Aurora, ang kanyang mukha ay naging putla, ngunit mabilis niyang nakuha ang kanyang composure. Kasinungalingan. Ginagawa mo lang iyan para saktan kami. At sino ang maniniwala sa iyo, Alia? Isang katulong na walang kwenta. Sino ang mas credible? Ang isang Alcantara o ang isang tulad mo? Nagkaroon ng gulo sa mansyon. Narinig ng ilang trabahador ang kanilang pagtatalo. Makikita mo, Doña Aurora, sabi ni Alia, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Magbabayad kayo. Sa lahat ng ginawa ninyo sa akin.
Sisiguraduhin kong lalabas ang lahat ng katotohanan. Subukan mo, hamon ni Doña Aurora, naglakad palayo, ang kanyang ulo ay nakataas, kahit na may bahid ng takot sa kanyang mga mata. Subukan mo, at makikita mo kung ano ang kaya kong gawin. Sumabog ang emosyon ni Alia. Kailangan niyang lumabas. Niyaya niya si Kian na mag-usap sa hardin, sa gitna ng malalaking puno na saksi sa kanilang nakaraan. Hindi na niya kayang magkunwari. Kian, simula ni Alia, walang pasubali. Bakit? Bakit mo hinayaan na mangyari ito? Alam mo ang totoo. Bakit nanahimik ka pa rin? Ang mukha ni Kian ay balisa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Alia, sinubukan kong magsalita. Kinausap ko si Mama. Sinubukan kong kausapin si Benjo. Hindi sila nakikinig. Mayroon silang mga lihim na mas malaki pa sa akala mo. Pinagbabantaan nila ako. Lihim, umismid si Alia, ang kanyang boses ay puno ng pait. Lihim mo. Kian, hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka nila. At ikaw hinahayaan mo silang gawin yon. Hinahayaan mo silang sirain ako. Akala ko naiba ka. Hindi ako naiba, sagot ni Kian, tumataas ang kanyang boses. Alia, sinubukan kong ipagtanggol ka. Sinubukan kong ayusin ang lahat. Ako ang nasa gitna. Iniisip mo ba na madali para sa akin ang lahat ng ito? Sa loob ng 10 taon, pinahirapan ako ng konsensya ko. At ngayon, tinatalikuran mo ako. Bakit mo ako ipagtatanggol ngayon, Kian? Tanong ni Alia, ang kanyang boses ay sumakit. Saan ka noong kailangan kita? Saan ka noong kinakaladkad ako palabas ng bahay na ito? Noong sinisiraan ako? Nasaan ka noon, Kian? Ang mga salita ni Alia ay parang matalim na punyal na tumusok sa puso ni Kian. Walang masakit pa kaysa sa katotohanan ng mga salita niya. Si Kian, ang kanyang mukha ay putlang-putla, ay hindi makapagsalita. Iyan ang totoo, Kian, patuloy ni Alia, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi niya hinayaan na tumulo. Nanahimik ka. Nagtago ka. At ngayon, kahit alam mo na ang lahat, hindi ka pa rin sapat na matapang para panindigan ang totoo. Duwag ka. Ang huling salita ay tila bumato kay Kian. Umaatras siya. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Wala ka ng kwenta, Kian, bulong ni Alia, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pagkabigo. Wala ka ng silbi sa laban na ito. Hindi ka nakatayo sa tabi ko noon at hindi mo pa rin kayang tumayo ngayon. Kaya't huwag ka nang mangyalam. Bumalik si Alia, tumalikod kay Kian. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sa loob ng mansyon na ito, na binili niya para maging simbolo ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang matinding kalungkutan. Wala siyang kakampi. Ang negosyo niya ay bumabagsak. Ang pangalan niya ay muling sinisiraan. At ang tanging tao na akala niya ay makakaintindi sa kanya, ang tanging tao na sana ay makakapagpagaling ng kanyang sakit, ay tinulak niya palayo. Naramdaman niya ang pagkahulog niya sa isang malalim na hukay ng kawalan ng pag-asa. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay tila walang kabuluhan. Ang lahat ng kanyang paghihiganti ay tila nagbabalik sa kanya, doble ang sakit. Wala na akong tiwala sa iyo, Kian, bulong ni Alia sa sarili niya, sa gitna ng malalim na kalungkutan. Hayaan mo akong mag-isa. Ito ang digmaan ko. Naiwan si Kian na nakatayo, nakatingin sa likod ni Alia na papalayo. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumabas. Alam niyang nasaktan niya si Alia. At sa sandaling iyon, naramdaman din niya na nawala niya ang lahat. Tuyo ang lalamunan ni Kian. Ang bawat salita ni Alia kagabi ay tumagos sa kanyang kaluluwa, mas masakit pa kaysa sa anumang akusasyon. Duwag. Ang salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isip. Hindi na siya pwedeng manahimik. Ang takot sa kanyang ina, ang takot sa lihim ng pamilya, lahat ng iyon ay nawalan na ng saysay sa harap ng sakit na nakita niya sa mga mata ni Alia. Kailangan niyang gawin ang tama, kahit na ibig sabihin nito ay sirain ang huling piraso ng kanyang pamilya. Hindi siya duwag. Hindi na siya duwag. Kinausap ni Kian si Anya, ang personal assistant ni Alia, at hiniling na mag-set up ng isang pulong sa living room ng mansyon. Sinabi niya na kailangan itong maging formal at dapat naroon si Alia. Sinabi niyang may mahalaga siyang sasabihin. Nag-alinlangan si Anya, ngunit sa huli ay pumayag. Pagdating ng oras ng pulong, dumating si Doña Aurora at Benjo kasama si Kian.
Si Alia ay nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa tabi niya ay si Anya na may hawak na notepad. Anong pulong ito, Kian? Matalim na tanong ni Doña Aurora. Hindi ka na dapat makialam sa mga bagay na ito. May kailangan po akong sabihin, ma, sabi ni Kian, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. At kailangan po ninyong pakinggan ito. At kayo rin, Alia. Tumikim si Kian. Nakita niya ang mga mata ni Alia na nakatingin sa kanya, puno pa rin ng pagdududa. Alam niyang kailangan niyang gawin ito. Para kay Alia. Para sa kanyang sarili. 10 taon na po ang nakalipas, simula ni Kian, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa umpisa, ngunit lumakas habang nagsasalita. 10 taon na po ang lumipas mula nang si Alia, o Mariel noon, ay pinalaya sa mansyon na ito. Pinalayas siya dahil sa akusasyon ng pagnanakaw. Ang akusasyong iyon ay isang kasinungalingan. Nagulat si Doña Aurora at Benjo. Kian! Anong pinagsasabi mo? Sigaw ni Doña Aurora. Manahimik po kayo, ma, sabi ni Kian, ang kanyang tingin ay matigas. Hahayaan niyo akong tapusin ang sasabihin ko. Sapagkat kung hindi, ako mismo ang magdadala ng ebidensya sa mga otoridad. Tiningnan ni Benjo si Kian na tila may baliw. Ngunit ang pagbabanta ni Kian ay seryoso, at ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Ang katotohanan po, patuloy ni Kian, tumingin direkta kay Alia, ay si Benjo po ang nagnakaw ng mga alahas. Nagnakaw po siya para ipambayad sa kanyang mga utang sa sugal. At ang singsing na nawawala noon, ang singsing na pinagbintangan sa iyo, Alia, ay itinago po ni Benjo dito sa mansyon. Alam ko po ito dahil nakita ko po ang journal ni Benjo kung saan nakasulat ang lahat ng detalye. At nakita ko po ang singsing na itinago sa dingding. Namutla si Doña Aurora. Kian! Nagkamali ka. Nagkakamali ka. Hindi po ako nagkakamali, ma, sagot ni Kian. Narinig ko po ang usapan ninyo ni Benjo. Ang pagpaplano ninyong itago ang kasalanan niya. Ang pagpaplano ninyong sisihin si Alia para lang protektahan si Benjo at ang pangalan ng pamilya. Sinungaling ka, sigaw ni Benjo, tumayo. Kian, sumusobra ka na. Gumawa ka ng kwento para lang saktan kami. Hindi ako sinungaling, Benjo, sabi ni Kian, ang kanyang boses ay puno ng galit. At ang lalong masakit, ako po mismo, noon, ay naging duwag. Nakita ko po ang ginawa mo, Benjo. Nakita ko po ang nahulog sa bulsa mo. Pero bata pa po ako noon, at natakot po ako sa inyo, manatakot po ako sa maaaring mangyari sa pamilya namin. At ang takot na iyon ang nagpatahimik sa akin sa loob ng 10 taon. 10 taon akong nabuhay sa bigat ng konsensya. At nagsisisi po ako, Alia. Nagsisisi ako na nanahimik ako. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Kian. Ang sakit ng pag-amin ay lumabas lahat. Nakita ni Alia ang kanyang mga luha, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahagi ng Kian na hindi niya nakita noon, ang sakit, ang pagsisisi, ang kawalan ng kakayahan. Ma, ito na po ang panahon para harapin ang katotohanan, patuloy ni Kian, bumaling kay Doña Aurora, na ngayon ay tila nanigas sa kanyang upuan. Hindi na po natin kayang itago ito. Ang ginawa po natin kay Alia ay mali. At kailangan nating panagutan ito. Biglang tumayo si Benjo at tumakbo patungo sa pintuan, tila gustong tumakas. Ngunit mabilis siyang hinabol ng security guard na nakaabang sa labas ng pinto, na sinenyasan ni Anya. Nahuli si Benjo at dinala pabalik sa upuan. Wala kayong karapatang gawin yan, sigaw ni Benjo, lumalaban. May karapatan kami sa katotohanan, Benjo, matigas na sabi ni Alia, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon ngunit may kapangyarihan. At ngayon, alam na ng lahat. Salamat, Kian. Nagulat si Kian. Ito ang unang pagkakataon na sinabi ni Alia ang kanyang pangalan sa ganitong paraan na may bahid ng pasasalamat. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay ang pagbagsak ni Doña Aurora. Sa pagkakita kay Benjo na nakahawak at sa pagkakarinig ng pag-amin ni Kian, tuluyan siyang nawalan ng lakas. Ang kanyang mukha ay naging putla, ang kanyang mga mata ay nanlaki, at unti-unting siyang bumagsak sa kanyang silya, tila nawalan ng lahat. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig at narinig ang isang mahinang iyak na nagmula sa kanya. Ang lahat ng pagmamalaki at kapangyarihan ay naglaho sa isang iglap. Nagkagulo ang lahat. Lumapit si Anya para kausapin si Alia. Si Kian naman, matapos sabihin ang lahat,
ay pakiramdam ay nawala ng bigat sa kanyang dibdib, ngunit kapalit nito ay matinding lungkot. Sinira niya ang kanyang pamilya. Sinira niya ang kanyang ina. Para sa katotohanan, lumapit si Kian kay Alia, ang kanyang mukha ay puno ng luha at pagsisisi. Tiningnan niya si Alia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa para sa pagpapatawad. Alia Lee. Bulong ni Kian, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Alam ko na hindi ko kayang ibalik ang lahat. Pero sana mapatawad mo ako. Tinitigan siya ni Alia. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang matinding pagkabigla. Naramdaman niya ang kirot sa puso. Sa wakas, ang katotohanan. Ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Ang mga mata ni Kian ay puno ng sinseridad, ng pagsisisi. Nakatayo si Alia doon, tahimik. Hindi siya kumibo. Hindi siya nagsalita. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Kian, tila sinusubukan na basahin ang bawat bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang mansyon ay tahimik, ang bawat hininga ay naririnig. Nakatayo si Alia, ang kanyang puso ay tila isang drum na tumitibok ng mabilis at malakas. Ang pag-amin ni Kian, ang kanyang mga luha, ang pagbagsak ni Doña Aurora, lahat ay lumikha ng isang bagyo sa kanyang loob. Ang lahat ng galit na matagal na niyang dinala ay unti-unting lumambot, napalitan ng isang pakiramdam na halo-halong ginhawa at matinding pagod. Siya ay napatunayan na inosente. Ang kanyang pangalan ay nilinis. Subalit, ang sakit ng nakaraan ay hindi basta-basta nawawala. Tinignan niya si Kian, na nakatayo pa rin sa harap niya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa, ngunit may halo ring pagkabahala. Ang mga mata niya ay nagtatanong, nagmamakaawa. Hindi niya kayang magsalita agad. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nagtatalo. Ang matagal ng paghihiganti na kanyang pinangarap ay naganap. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang malaking sakit. Ang pagbagsak ng pamilya Alcantara ay nagdulot ng gulo, hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa kanya. Alia, muling bulong ni Kian, ang kanyang tinig ay mas mahina na ngayon. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako agad. Alam kong matagal ang prosesong ito. Pero handa akong maghintay. Handang akong patunayan ang aking sarili. Gusto ko lang na malaman mo, ako ay nagmamahal sa'yo. Napaatras si Alia. Ang mga salitang iyon ay hindi niya inaasahan. Mahal? Pagkatapos ng lahat ng ito. Paano mo nasabi iyan, Kian? Tanong ni Alia, ang kanyang boses ay nanginginig. Pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pagkatapos ng lahat ng pananahimik mo. Dahil alam kong mali ako noon, sagot ni Kian, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Alia. At alam ko ngayon, hindi na ako pwedeng manahimik. Ang pagmamahal ko sa iyo ay mas malakas kaysa sa takot ko sa pamilya ko. Gusto kitang protektahan. Gusto kong ayusin ang lahat. Biglang lumapit si Kian at lumuhod sa harap ni Alia. Nagulat si Alia. Alia, sabi ni Kian, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Patawarin mo ako. Hindi lang sa pananahimik ko noon, kundi sa sakit na idinulot ng pamilya ko sa iyo. Hayaan mo akong alagaan ka. Hayaan mo akong tulungan kang gumaling. Hayaan mo akong mahalin ka. Niyakap ni Kian ang tuhod ni Alia, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Naramdaman ni Alia ang bigat ng kanyang paghingi ng tawad. Ang kanyang puso ay kumikirot. Ito ang Kian na kilala niya noon, ang Kian na sensitibo, ang Kian na nagmamalasakit. Nag-alinlangan si Alia. Ang kanyang nakaraang sakit ay sumisigaw na huwag magtiwala. Ngunit ang nakita niya kay Kian ngayon ay sinseridad. Isang taong handang ibigay ang lahat. Dahan-dahan, iniunat ni Alia ang kanyang kamay at hinawakan ang ulo ni Kian. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Hinawakan niya ang buhok ni Kian, dahan-dahang pinahimas-himas ito. Tumayo ka, Kian, bulong ni Alia, ang kanyang boses ay malambing ngunit may bahid pa rin ng kalungkutan. Tumayo si Kian, tumingin kay Alia, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala ulit, Kian, sabi ni Alia, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero salamat. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Ibig sabihin ito sa akin. Hindi ito direktang pagpapatawad, ngunit ito ay simula. Isang maliit na butil ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Kian. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang umayos ang lahat. Ang balita tungkol sa pag-amin ni Kian at sa journal ay kumalat sa komunidad. Ang Magnificent Homes ay agad na nag-contact kay Alia,
humihingi ng paumanhin at handang ipagpatuloy ang proyekto. Ang kanyang pangalan ay nilinis. Samantala, sina Doña Aurora at Benjo ay nahaharap sa mga legal na kaso. Sa tulong ng ebidensya mula sa journal at sa testimonya ni Kian, napatunayan ang kasalanan ni Benjo sa pagnanakaw. Si Doña Aurora naman ay nahaharap sa kasong obstruction of justice at pagtatago ng ebidensya. Ang kanilang pangalan ay nasira. Nawalan sila ng lahat, pati ang huling piraso ng dignidad. Isang hapon, nakita ni Alia si Doña Aurora na nakaupo sa hardin, malapit sa tuyong fountain. Wala na ang kanyang dating ganda at pagmamalaki. Balisa ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nilapitan siya ni Alia. Doña Aurora, sabi ni Alia, ang kanyang boses ay malumanay. Gusto ko lang malaman, bakit? Bakit mo ginawa yon sa akin? Nilingon siya ni Doña Aurora, ang kanyang mga mata ay walang focus. Kailangan kong protektahan ang anak ko. Ang pamilya ko. Iyon lang ang alam ko. Pero sinira mo ang buhay ko, sabi ni Alia, ang sakit ay bumalik. At pati ang pamilya mo madahil sa pagtatago mo. Bumuntong hininga si Doña Aurora. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin noon. Nabulag ako sa pagmamahal ko sa aking anak. Nabulag ako sa takot na masira ang aming pangalan. At ngayon, nawala na ang lahat. Naramdaman ni Alia ang awa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkalungkot na nakita niya sa isang taong dating puno ng pagmamalaki. Hindi niya kayang patawarin ang lahat, ngunit kaya niyang magpakawala. Sana ay makahanap ka rin ng kapayapaan, Doña Aurora, sabi ni Alia, at naglakad palayo. Hindi ito isang pagpapatawad, kundi isang pagtanggap. Ang pagtanggap na ang nakaraan ay hindi na niya kayang baguhin, ngunit kaya niya itong palayain. Isang gabi, habang nag-iisa si Alia sa silid-aklatan, pumasok si Kian. May dala siyang kape. Hindi ka pa rin ba makatulog, tanong ni Kian, umupo sa isang silya sa tapat niya. Marami pa akong iniisip, sagot ni Alia. Ang lahat ng nangyari. Ang lahat ng pagbabago. Naiintindihan ko, sabi ni Kian. Mahaba ang proseso ng pagpapagaling. Tumingin si Alia kay Kian. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalasakit. Naramdaman ni Alia ang init sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng tunay na koneksyon sa loob ng mahabang panahon. Salamat, Kian, sabi ni Alia, ang kanyang boses ay malumanay. Sa lahat ng ginawa mo. Sa pagsasabi ng totoo. Kahit na alam mong masakit ito para sa'yo. Ngumiti si Kian. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Alia. Para sa atin. Dahan-dahang inilahad ni Alia ang kanyang kamay. Hinawakan ni Kian ito. Ang kanilang mga kamay ay nagkadikit, mainit at matibay. Hindi ito ang pagpapatawad na inasahan ni Kian, ngunit ito ay isang simula. Isang maliit na hakbang patungo sa pagpapagaling. Isang taon na ang lumipas. Ang Alcantara Mansions, na ngayoy kilala bilang The Phoenix Estate, ay muling nabuhay. Ang mga bitak sa dingding ay inayos, ang hardin ay namumulaklak, at ang fountain ay muling umaagos, nagbibigay ng sariwang tunog sa hangin. Sa halip na maging simbolo ng pait at paghihiganti, ang mansyon ay naging sagisag ng pagbabago, pagpapatawad at pag-asa. Ngayon, may isang maliit na pagtitipon sa hardin. Isang selebrasyon para sa matagumpay na paglulunsad ng bagong proyekto ni Alia, ang Alia Properties, na naging isa sa mga pinakamabilis na lumalagong kumpanya sa bansa. Suot niya ang isang eleganteng puting barot saya, ang kanyang ngiti ay totoo, hindi napilit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na may kapayapaan na matagal nang nawala. Nagtatrabaho siya ng husto, ngunit higit pa rito, pinagaling niya ang kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi pagpili na huwag itong hayaang kontrolin ang kanyang buhay. At ang tao na naging tulay sa kanyang pagpapagaling ay si Kian. Nakatayo si Kian sa tabi ni Alia, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baywang. Mas malakas na siya ngayon, mas matapang. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kalungkutan, ay ngayon ay may ningning ng pagmamahal at pagmamalaki. Hindi siya kailanman lumayo mula nang aminin niya ang katotohanan. Binigyan niya ng puwang si Alia para gumaling, at sa bawat araw, pinatunayan niya ang kanyang sinseridad. Ma'am Alia, congrats po sa inyong bagong proyekto, bati ng isa sa kanyang mga kasosyo. Salamat po, ngumiti si Alia. Hindi po ito magiging posible kung hindi dahil sa tiwala niyo at sa tulong ng aking team.
Tiningnan niya si Kian at ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng pag-unawa. Narinig ni Alia ang isang mahinang pag-ubo sa likuran. Lumingon siya. Si Donna Aurora. Nakaupo ito sa isang bench sa ilalim ng isang puno, payat, at ang kanyang mga mata ay wala na ang dating alab. Si Benjo ay nasa kulungan, at ang kanyang pangalan ay tuluyang nabura sa lipunan. Si Donna Aurora naman, malaya sa batas, ngunit nakakulong sa kanyang sariling pagsisisi at paghihirap. Naramdaman ni Kian ang pag-igting ng kamay ni Alia. Gusto mo bang kausapin siya, bulong ni Kian? Tumango si Alia. Naglakad siya papalapit kay Donna Aurora. Ang kanyang puso ay kalmado, walang galit. Tanging pag-unawa. Donna Aurora, sabi ni Alia, ang kanyang boses ay malumanay. Tumingala si Donna Aurora, ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagkakilala. Alia. Gusto ko lang po sanang malaman kung ayos kayo, sabi ni Alia, umupo sa tabi ni Donna Aurora. Napabuntong hininga si Donna Aurora. Ayos lang ako. Ngayon, wala na akong dapat itago. Wala na rin akong dapat panghawakan. Isang sandali ng katahimikan. Alam ko po na mahirap ang pinagdaanan nyo, sabi ni Alia. Pero ang katotohanan ay nagpapalaya. Sana ay mahanap nyo ang kapayapaan sa loob ninyo, tulad ng paghahanap ko sa akin. Tumulo ang luha sa mga mata ni Donna Aurora. Hindi ito luha ng galit, kundi luha ng pagsisisi. Naging bulag ako, Alia. Nabulag ako sa pagmamalaki at takot. Sana ay mapatawad mo ako. Nilingon siya ni Alia. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ngunit ito ay pagpapalaya. Matagal ko na po kayong pinatawad, Donna Aurora, sabi ni Alia, ang kanyang boses ay sinsero. Para sa sarili ko. Para makalaya ako sa sakit. Ang mahalaga po ngayon ay ang pagtanggap at ang paghahanap ng kapayapaan. Para sa inyong sarili. Hinawakan ni Alia ang kamay ni Donna Aurora, isang sandali. Isang senyales ng paglaya. Pagkatapos, tumayo si Alia. Hindi na niya kailangan pang magtanim ng galit. Ang kanyang puso ay malaya na. Bumalik si Alia kay Kian. Hinawakan niya ang kamay nito, at naglakad sila palayo, patungo sa isang bahagi ng hardin na puno ng mga bagong tanim. Ayos ka lang ba? Tanong ni Kian. Ngayon, sagot ni Alia, mumiti. Napakalaki ng pagbabago, Kian. Dati, ang mansyon na ito ay isang kulungan. Ngayon, tahanan na siya ng pag-asa. At ng pag-ibig, sabi ni Kian, inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Alia. Ang pag-ibig natin, Alia. Tumango si Alia. Ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan nila ay nagpatibay lamang sa kanilang pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa perpektong simula, kundi sa pagharap sa mga pagkakamali at paghahanap ng pagpapatawad. Naglakad-lakad sila sa hardin, ang kanilang mga kamay ay magkasamang nakakapit. Pinag-usapan nila ang hinaharap, ang pagpapalawak ng negosyo ni Alia, ang pagtuturo ni Kian sa mga bata, at ang posibilidad na magkaroon ng sarili nilang pamilya sa loob ng mansyon na ito. Isang pamilya na itatatag sa katotohanan, pagmamahal at pagpapatawad. Nakarating sila sa balkonahe ng mansyon, kung saan makikita ang buong view ng hardin at ang malayo pang tanawin ng buong estate. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa paligid. Niyakap ni Kian si Alia mula sa likod, ang kanyang baba ay nakapatong sa balikat nito. Ang ganda ng tanawin, hindi ba? Bulong ni Kian. Ngumiti si Alia, ang kanyang mata ay nakatingin sa malayo. Ang mansyon na ito, na dati ay simbolo ng kanyang bangungot, ay ngayon ay pinaninirahan ng kanyang mga pangarap. Ang nakaraan ay hindi nawawala, ngunit ito ay nagbibigay ng aral. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa sarili. Kian, sabi ni Alia, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Napakaganda. Magkasama silang tumayo roon, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at kaligayahan. Ang Phoenix Estate ay nakatayo pa rin, ngunit hindi na ito ang dating Alcantara Mansions na puno ng lihim at paghati. Ito na ang isang bagong simula. Ang mansyon tahanan na ngayon ng pag-ibig at pagpapatawad, bulong ni Alia, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng paglubog ng araw. Ang kanilang paglalakbay ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na nakaraan, ang pag-ibig ay makakahanap ng paraan upang maghilom, magpatawad, at lumikha ng isang magandang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Alia at Kian.
Sa aming mga minamahal na tagapakinig, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni na Alia at Kian. Ang paglalakbay na ito sa mundo ng ang babalik na multo ng nakaraan, ay naging malalim at puno ng aral maging sa aming manunulat. Sa bawat salita na aming isinulat, naramdaman namin ang bigat ng galit at ang ginhawa ng pagpapatawad. Sana'y naramdaman niyo rin ang bawat emosyon, ang bawat pagsubok, at ang bawat tagumpay na kanilang pinagdaanan. Nais naming ipaalala na sa kabila ng pinakamadilim na nakaraan, laging may pag-asa para sa pagpapatawad at pagmamahal. Ang tunay na lakas ay hindi lang nasa paghihiganti, kundi sa kakayahang magpatawad sa iba at sa sarili, at bumuo ng isang bagong simula na puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng hadlang, kahit pa ang mga bakas ng nakaraan. Inaasahan namin na ang kwentong ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa inyong mga puso. Ano ang inyong natutunan? Ano ang pinakanagustuhan nyo sa kwento ni na Alia at Kian? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Mahalaga po ang inyong bawat komento at reaksyon para sa amin. Hanggang sa susunod na kwento, mula sa puso ng inyong manunulat, muli maraming salamat po at paalam.